Ng harapang tagapayo, Dr. Love, sabi nila, love thy neighbor. Paano na ngayon kung ang kapitbahay mo at appointed barangay ay, ayun na, pinagdududahan? Alam mo, may nakikita ko ritong mas magandang solusyon. Kasi nag-aaway-away na tayo nalilimutan na natin yung konsepto mismo. Pero una, tingnan muna natin yung tubig. Ano ba yung tubig? In the Bible, it represents life. It represents blessings from God. Ang tubig, hindi mauubos yan, no? Napakaraming tubig Ang problema natin dito, yung source ng tubig, binigyan tayo ng source ng tubig. Napakabait naman ng inyong alkalde at ipinagtayo kayo ng poso. Ang problema nyo, shallow well. Yung poso ninyo, ilang tubo lang yon. Hindi yun ang solution. Ang solution, kumilos ang mayor ninyo na maglagay ng deep well. Alam niyo, ang konsepto ng deep well, yung poso. Kung isa lang ang gagamit ng poso, matutuyo ang tubig. Lumiliit ang reservoir. May reservoir yan sa ilalim, sa dulo ng tubo. Mas maraming gumagamit ng poso, mas lumalaki ang reservoir, dumadami ang supply ng tubig. Kita niyo yung pag-ibig ng Diyos, kailangan lahat tayo nakikinabang. So, anong problema? Shallow well. Mababaw. Mababaw. Kaya putik na. Limited ang tubig na lumalabas. Mag-aaway kayo na mag-aaway dyan. Ang solusyon, deep well. Yay! I love it. Uy, may natutunan ako ngayon, Dr. Love, yung deep well tsaka shallow well, Ate ko rin kailangan at kayang i-provide ng gobyerno yan. Deep well ang kailangan sa dami ng gumagamit. Ayun. O, Doktora Camille, mga kapitbahay na hindi nagkakasundo-sundo, ano ang stress na nagagawa sa katawan yan? Unang-una, pag nagkaroon kayo ng stress, hindi lang physical ang manifestation ng yung mga simptomas dito, yung sakit ng ulo, kumisan yung bang feeling nyo na talagang para kayong naaapi. Kahit na hindi. Dahil kasi pare-parehas kayo nakakaranas na, syempre, paghirap ang tubig, na ang hirap na umaabot sa punto na yung, paano na yan, wala kaming panghugas ng bigas kasi marumi yung tubig. Tapos sabihin niyo, naku, ang hirap, hindi na kami makakakain. Naku, wala kaming malinis na damit kasi wala kaming panlaba. Alam niyo, dito pagdating sa ganitong pagkakataon, siguro bilang isang block leader, gumawa ka ng paraan para matulungan din sila dun sa mga different tips. Ano yun? Kung paano nare-recycle ang tubig. Una, sa nakaraang bagyo, ang daming tubig yan, ulan yan So, pwede yung panghugas. Pangalawa, kung sakasakali, pwede rin yung pambuhos sa mga CR nyo. Pangatlo, may mga pagkakataon na kahit na nandyan yung tubig na ganyan, hindi, yung pinaghugasan ng mga gulay, pwede yan pandilig na mga halaman. So, ang daming paraan paano makakasave ng tubig. Yun lang. Ayun. So, Attorney Karen, paano ngayon ito? Isn't there like a requirement of government na dapat silang managot dyan? Opo, magandang point po yan, Ate Corinne. Kasi nga nagulat din ako na kailangan pa nilang mag-igib para lang magkatubig. Di ba, essential services yan na yung dapat, yung gobyerno, malagyan kayo ng water or yung tubig na connection. Especially relocation ito, Relocation site ito. Exactly. Hindi kayo informal settlers, di ba? So, dapat, actually, kung kakausapin nyo na rin yung local government ninyo, ang hingiin nyo ay permanent na connection ng tubig. Kasi, sa totoo lang, dapat meron kayong water provider dyan. Kasi meron din tayo mga environmental regulations na hindi na pinapayagan ng deep well. Kasi nakakasira talaga yan dun sa mga water reservoir. So, talagang di rin pwede na basta-basta maglagay ng deep well dyan. Pero marami rin tayong batas na may mga requirements na maglagay ng water catchment areas at water collection systems. Ang problema lang naman sa Pilipinas talaga yung tinatawag nating enforcement kasi hindi ginagawa. So katulad na nabanggit ni Dr. Camille, sobra-sobra ang tubig tuwing umuulan at bumabaha pa sa mga areas. Kaya meron tayo dapat talagang batas na existing na, meron na talaga dyan na dapat yung local government ilalagyan ng water catchment at rainwater collection system sa kada bahay. Thank you, Attorney Karen.